Magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati po yung katabi natin. Blessed Sunday to you. Naranasan na ba ninyo na ikaw yung tama, pero ikaw pa yung mali? Ikaw yung gumagawa ng tama, pero yung iba lumalayo sa'yo. O ikaw yung mabuti, pero wala kang kasama. Alam niyo, nung high school ako, I was trying to fit in sa mga medyo gago-gago, no? Sabi ko, siguro kapag nakisama ako sa kanila, marami akong friends. Pero alam ko naman na hindi yun yung tama. Kaya I was trying my best to become a very good student. Pero alam niyo, sa pagiging mabuti, doon ko rin napagtanto na marami yung mag-ayaw sa'yo. Marami yung lalayo sa'yo. Marami rin yung gagawan ka ng kwento. Kasi nga, hindi lahat gusto yung kabutihan. Yung iba gusto lang papetiks-petiks. Gusto nila, kukunin lang yung mga applicable sa kanila. O yung iba rin, yung pipiliin lang kung ano yung mas convenient para sa kanila. Kaya ang napakinggan ng ating Ebanghelyo, parang kakaiba. Di ba? Most of the time we hear Jesus preaching about unity, about goodness. Pero ngayon sinabi niya sa ating Ebanghelyo, naparito ako hindi para magdala ng pagkakaugna-ugnayan or unity para sa mga tao. Sabi niya dito, naparito ako para magdala ng apoy at para magkaroon ng dibisyon, pagkakabahagi. So, at a glance, sabihin siguro natin, parang kwan naman, parang self-refuting naman si Jesus, parang yung sinasabi niya ay taliwas sa mga sinasabi niya noon. Pero hindi, when we dive into the message of our gospel reading, sinasabi dito yung isang katotohanan na yung salita ng Diyos at yung mabuting balita, most of the time ito yung cause of division. Bakit? Unang-una, alam natin na yung salita ng Diyos at yung Ebanghelyo, at yung katotohanan, yung apoy ng katotohanan, most of the time, this disturbs us. The truth will always disturb the heart. That's why every time we read the Bible, di ba, merong mga bahagi sa Biblia na, antig yung puso ko. I can relate with this. It gives me comfort. But at the same time, meron din yung mga nababasa natin sa Biblia na, parang ang sakit. Patama ba ito para sa akin? Kasi nga, we read comfort from the gospel, from the scriptures, but at the same time, yung nilalaman din kasi ng ating mga nababasa dito at yung katotohanan ng Diyos, most of the time, ito yung mga kwento o maaral na patama talaga, lalong-lalo na sa mga kasalanan natin. Kaya nga, when we read the Bible, when we read the truth na binabahagi ng Diyos sa buhay natin, hindi lang dapat tayo nako-comfort. I thank you, Lord, I'm comforted by what you said. Dapat nadidistorbo rin tayo. Especially sa mga taliwas na pinaggagawa natin sa buhay natin na hindi angkop or hindi in line sa apoy ng katotohanan na binabahagi sa atin ng Panginoong Diyos. And once we are disturbed by the truth of the gospel, dito na pumapasok yung division. Bakit? Sinabi ko kanina, not all will like the truth. Hindi lahat gusto yung katotohanan. Sabi na, ayoko ng katotohanan, ayoko ng kabutin. I'll just stay here because this is where I can find comfort. Komportable ako dito na namumuhay ng ganito. Ayoko yung katotohanan. That's why doon nagkakaroon ng paglalaban-laban. Kasi yung iba, pipiliin nila yung kabutihan. At yung iba, pipiliin nila yung what's comfortable lang sa buhay nila. Even if it means kabulukan, kasalanan, o hindi tugma sa sinasabi ng Diyos sa buhay nila. Kaya pansinin nyo, sabi dito, totoo naman talaga eh.
The truth divides. Pansinin niyo sa pamilya ninyo, minsan naglalaban-laban yung magkakapamilya kasi yung iba pinaglalaban yung totoo. Pinaglalaban kung ano yung tama. Yung iba, wala. Dito kami komportable eh. Dito yung okay eh. Dito kami nakaka-gain. So, bakit namin kayo pakikinggan? Kaya nga, sa unang pagbasa rin natin, narinig natin si Jeremias, propeta, nagsasabi ng katotohanan. Anong response ng mga nandun sa tuktok? Sabi nila, delikado to eh, nagsasabi ng totoo. Gusto namin, papatay na lang siya. That's what happened to him. Sabi niya, sige, gawin ninyo kung anong gusto ninyo, tapon ninyo siya sa balon. Ganun din nangyari kay Jesus. Every time He preach, every time He says something good, every time na tinutuligsan niya yung mga mali, every time na nilalabas niya yung kabulukan na nangyayari sa paligid niya, anong response ng iba? Papatay natin siya. Hanapan natin ng butas. Hanapan natin ng mali para meron tayong rason para siya ay mawala sa ating piling. And don't we do the same thing, my dear friends, every time when we are confronted with the truth by the people around us? Minsan, di ba, nagsasabi yung iba ng katotohanan nung ginagawa natin, imbes na yakapin yung katotohanan, magplaplano tayo, ay, gawan ko nga ng kwento. Backstab ko kaya to. Gawan ko kaya ito ng chismis. Siraan ko kaya ito. I-frame up ko kaya ito para siya yung mali later on. Di ba ganun minsan yung nandun sa isip natin? Kasi nasasaktan tayo na tinatama tayo ng tama, dahil ayaw nating patama, gagawa tayo ng paraan para yung mali natin ay magmukhang tama. Kaya siguro sinasabi ni Jesus ngayong araw na to, not everyone will like what I will say. Not everyone will like what I will do or what I will preach. Kaya handa siya, I'm ready to be hated by the world because of this truth. And this truth can even divide families or even friendships. Kaya the truth disturbs and it divides. Kaya ito yung hiningi sa atin ngayong linggong ito. The truth demands a decision. Tayo, alam natin, we can understand everything. No, not everything, but at least we can have a sense of what is right or true, what is bad, what is wrong. Pero bakit kaya minsan, pinipili pa rin natin ay yung masama at hindi mabuti? Bakit ang pinipili pa rin natin yung hindi angkop sa mensahe ng Diyos sa buhay natin? Bakit may patuloy pa rin nag-cheat? Nag-usap kami ni Father the other day. Ang usapan namin, may mga mapagsamantala like, bakit mayroong mga nangungupit? Bakit mayroong nagnanakaw? Bakit mayroong pa rin gumagawa ng masama? And this was our conversation during one of our meals. Sabi siguro, Father, siguro hindi naman natin kasi makokontrol yung iba. Why? Because we have our own choice. Ang patuloy na natin pwedeng gawin ay magpatuloy na maging mabuti. Patuloy na piliin yung maganda at patuloy na isabuhay kung ano yung tama. At sinasabi rin sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon na dapat lagi kang handa. That every time you choose what is right, what is good, that everyone will like it. That everyone will understand it. Hindi lahat kayang tanggapin. Yung iba, ayaw kang unawain kahit ikaw yung mabuti. At kapag ikaw yung tama, dapat handa ka to be hated by the world. Bakit? Kasi nga hindi lahat gusto ang katotohanan. And this happened during the time of Jesus, and this will continue to happen even in our own time now. Tingnan nyo sa social media, may tama na nga, hanapan pa ng mali. Yung mali, pinaglalaban para maging tama. Anong nangyayari ngayon? You go to the comment section, naglalaban-laban eh.
Kasi yung iba, ang alam nilang tama, yung mali. Pero yung iba rin, pinaglalaban pa rin kahit masasaktan sila kung ano kung ano yung tama. And I hope and I pray, my dear friends, sa ngayong araw na to, no, sa mga susunod na araw ng buhay natin, huwag matakot ipaglaban kung ano yung tama. Even if it means na magkakaroon ng dibisyon, masasaktan yung iba, even if it means na yung iba lalayo sa'yo, basta alam mo na pinanghawakan mo yung totoo at tama, you're doing what is right, you're doing the will of God sa buhay mo. At ang kasama nito, alam na natin, no? Si Jesus pinako sa krus. Pwede ka rin ipako ng mundo for standing what is true, what is right. So sana, no, para walang dibisyon, nagkakaroon na naman ng dibisyon kasi yung iba ayaw ng katotohanan. We will be unified only if every one of us would choose to become good, to choose what is good, to perform what God wants us to do in our lives. So ngayon, isang wake-up call, isang paalala na si Jesus hindi na nagpunta dito para sabihin, oh, I'm here, I will be with you, I will comfort you. Hindi, pumunta rin siya dito para sabihin, oh, mali ang ginagawa mo. O baluktot yan. He also came here to disturb our hearts, to awaken our hearts, para magising tayo sa mga maling pinaggagawa natin sa buhay natin. And I hope that when we are disturbed by the message of God, sana piliin na natin yung tama. Sana yakapin na natin kung ano yung wasto. Para, in the end, walang division. When we all are controlled by the truth, walang division. Dito natin nakukuha yung tunay na unity na